Pagi ka dyan ha, dito ka ng banda. Obla po yan. Baptist po. Doon po sa akin. Hindi pa mo po. Pero parang niya ako ng kakabi kaya... Oo, yung babae pa so. Believers, dito sa ano. Opo. Ay, hindi na kami pag-preach eh. Pa? Bigay ng pahapon. Oo. Pahapon nga, malas. Sige sana. Magandang gabi po sa bawat isa at pasisa po sa abala na aming po magagawa sa gabing ito. Kami po ay mga ngaral ng salita ng Diyos at narito kami upang magbahagi lamang po ng libreng pangangaral ng salita po ng Panginoon. Ito po ay walang bayad, libre lamang po na pangangaral dahil ang salita ng Diyos ay libre lamang po ibinabahagi. At bago po kami magsisimula ng aming pangangaral, kami muna po ay magbabahagi ng libreng awitin para po sa mga tagapakinig po sa gabi pong ito. Pag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan? May dahilan ka, hindi mo ito nangyari dyan. Nangyari. tutulungan ka ng Panginoon. Nangyari. Ilagay mo ang sarili mo sa dalawa. Dito po tayo sa highway, Tawid Highway. Nagluluko pa ang ating mic. Manayaw sa kanyang buhay natin ay pansamantala, isang salita. Kaya ngayon ang panahon namin. Dulo ko yung ano? Ulitin mo nga. Diyan mo ilagay yan.
Ha? Baka di na-charge sa maayos yan. Hindi ko kasi nasikas kanina yan. Ulitin mo. Patay mo muna. Ayusin mo. Ayusin mo yung ano. Ayun mo, ayusin. Magandang gabi po sa bawat isa at narito kami upang magbahagi lamang po ng libreng pangangaral ng salita ng Diyos. At magandang gabi po sa bawat isa. Kami po yung mga ngaral from Macedonia Baptist Bible Church. At kami po ay narito upang magbahagi lamang po ng salita ng Panginoon patungkol po sa kaligtasan o katiyakan ng pagtungo sa langit. Kung sa iyong puso ay hindi ka sigurado kung saan darating ang iyong kung sa iyong puso ay hindi mo sigurado kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pag dumating sa iyo ang kamatayan. Kaibigan, nawa sa gabing ito ay bigyan mo ng pansin ang pakikinig ng salita ng Diyos na kung paano natin maunawaan na habang may buhay pa ay maaari po nating matiyak ang katiyakan po ng pagtungo sa langit. At nawa sana sa gabing ito, kaibigan, ay hindi po reliyon ang aming dala, kundi ito ay libreng salita ng Diyos. Walang bayad at dahil ang salita ng Diyos ay libre lamang po ipinangangaral. Kaibigan, ang sabi po ng Bible according to John 3 verse 16, sabi po ng Bible, John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibigay niya ang bugtong niya na anak upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sabi ho ng Bible, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, bakit ba nais ng Diyos malaman natin? Bakit mahalaga na kailangan po ng tao na siya'y manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Mahal po kaibigan, ang sabi ho ng Bible, kaya nais ng Diyos ipaabot sa iyo ang libreng pangangaral ng salita po ng Diyos na mahalaga po ang pananampalataya ng isang tao sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi po ng Bible, ikaw at ako ay nagsasala po sa harapan po ng ating Panginoong Hesus. Na sabi po ng Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaibigan, ang sabi po ng Bible, ano man po ang kalagayan ng ating buhay, mayaman ka man, may pinag-aralan ka man, ano man po ang relihiyon mo, ang sabi po ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakabuhat sa kalatian ng Diyos. Mahal kong kaibigan, ang sabi po ng Bible, dahil po sa kasalanan, tayo po hindi nakaabot sa kalatian po ng ating Diyos. Yan po ang problema ng tao. Kahit di kayo may pinag-aralan, kahit di kayo mayaman sa iyong buhay, ang sabi ho ng Bible, ang problema po ng isang tao, for all have sinned and come short of the glory of God. Makasalanan tayo, mahal kong kaibigan, ang kondisyon natin sa harapan po ng Diyos, ikaw at ako ay nagkasala, mahal kong kaibigan. Alam mo kaibigan, ang sabi ng Bible, ang ating kasalanan, ito po ay may consequence. Ito po ay may kabayaran at yan po ang sinasabi ng Bible. Ang sabi po ng Bible, Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, ang sabi ng Bible, malakas ka ngayon, wala ka man ngayon, ano man po ang iyong edad, ang sabi ng Bible, dahil po sa ating mga kasalanan, ang kamatayan ay darating po sa isang tao. Ano man po ang katatayuan po ng iyong buhay, may sakit ka man po, wala, ang kamatayan ay darating po sa isang tao dahil po sa ating mga pagkakasala. Ang sabi po ng Hebrews 9 verse 27, in us it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kaibigan, sabi ng Bible, at kung paano itinakda sa mga tao ang minsang mamatay,
at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Mahal kong kaibigan, malinaw po ang salita po ng Diyos na ikaw at ako ay darakna ng kamatayang minsan dito po sa mundo ito. At ang sabi ng Bible, tayo po ihaharap sa Diyos at ang lahat po ng ating mga pagkakasala, ito po ay may kabayaran sa harapan po ng ating Panginoon. Kaibigan, ang unang kamatayan na sinasabi po ng Bible, minsang kamatayan, ito po ay tinatawag na physical death, na ikaw at ako ay daratna ng kamatayan, at ito ay hindi natin alam kung kailan darating po ang tinatawag po na kamatayan. Yan po ay physical death ng ating katawan. Ito po ay ilalagay sa kabaong, ililibing at babalik po sa alabok. Kaibigan, meron po tayong kaluluwa. Mayroon tayong kaluluwa at itong ating kaluluwa, ito po ay nakakaramdam ng sakit, ng lungkot, ng pagdurusa. Ito ang ating kaluluwa. At ang sabi ng Bible, appointed unto man who wants to die, but after this, the judgment. Kaibigan, maharap tayo sa Diyos malang araw. Lahat ng ating tinatago sa ating sarili, na hindi nakikita ng ating asawa, na hindi nakikita ng ating kapitbahay, ang ating lahat ng ating mga pagkakasala, lahat ng ito ay kita ng Diyos. Kaibigan, malaki man ito o maliit, lahat tayo'y hubad sa harapan ng Diyos. Kahit tumago tayo, kaibigan, ang Diyos ay kita lahat ng ating nagagawang kasalanan, malaki man ito o maliit. At ang sabi po ng Bible, ito po ay may kabayaran, mahal kong kaibigan. Tandaan natin, kaibigan, sa panahon po na nangyayari sa ating mundo, maraming paalala ang Diyos. Nagkaroon ng lindol sa Cebu, Mindanao, Davao, kaibigan. Yan po ay paalala ng Diyos na ang mundo ay pasamang-pasama na at kailangan na ng Diyos lumapit sa Diyos at sila ay magsisit panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, mahal tayo ng Panginoon. Yan po ang mensahe na amin po pinababot sa inyo. Na si Jesus po ay nagbigay ng buhay, 2,000 na angkan para po sa ating mga makasalanan. Ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan po sa impyerno. At ang sabi po ng Bible, Revelation 20:14 and 15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was found not written in the book of life was cast into the lake of fire. Kaibigan, ano man po ang religion mo? Ang religion mo ay hindi makapagliligtas po sa ating kaluluwa. Kahit mabuti kang tao, kahit gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, kahit may religion ka, mahal kong kaibigan, ang sabi ng Bible, lahat po tayo ay nagkasala. At kulang ang kabutihan natin para po tayo ay makapasok sa kaharian po ng langit. Kaibigan, ang sabi po ng Bible sa Jesus ay nag-alay ng buhay, 2,000 na angkan sa krus po ng Kalbaryo para po sa ating mga makasalanan. Kaibigan, nais ng Diyos malaman mo ang katotohanan sa ating buhay bilang isang tao, na tayo po ay nagkasala at dahil po sa kasalanan, darating po ang tinatawag na kamatayan, at ito po ay hindi natin maiiwasan. Ito po ay nakatakda dahil po tayo ay mga makasalanan. Masamang balita, mahal kong kaibigan, nagkasala tayo sa Diyos. At ang sabi ng Bible, sapat na po ang kasinungalingan ng isang tao para ikaw at ako ay pupunta po sa impyerno. Masamang balita, lahat po tayo nakapagsinungaling. Lahat tayo ay pupunta sa impyerno. Yan po ang masamang balita na sinasabi po ng Bible. Ngunit kaibigan, ang mabuting balita, sa Jesus ay nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga makasalanan. At nais ng Diyos, maligtas ka. Nais ng Diyos, matiyak mo ang pagtungo sa langit. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon, hindi sa pamamagitan ng good works na ating nagagawa sa ating kapwa. Ang kaligtasan ay ino-offer ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng tunay sa ating puso. At tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Kaibigan, ang sabi po ng Bible, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, natapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaibigan, ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Hindi natin kayang
Hindi kayang ibigay ng reliyon natin ang buhay na walang hanggan. Hindi kayang ibigay ng mabuting gawa natin ang buhay na walang hanggan. At ang nagbibigay lamang po, walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Si Jesus ay namako sa cross, 2,000 na kraan para po sa ating mga makasalanan. Siya po'y namatay, inilibing, at pagkalipas po ng 3 araw, siya po'y muling nabuhay sa mga patay. At nais ng Diyos, ipakita sa mga taong sasampalataya sa Kanya na si Jesus ay tunay na Diyos, na si Jesus ay nagbibigay ng regalo walang bayad ng Diyos, buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit, sa pamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kaibigan. Kaibigan, nawa sana sa gabing ito ay nagbigay po sa atin ng paalala. Nawa sana tumalikod tayo sa buhay ng mga kasalanan at piliin natin ang Diyos sa ating buhay habang may buhay ka pa, habang may pagkakataon ka pang magsisi, habang nais pa ng Diyos maligtas ka. Kaibigan, ang sabi ng Bible, Acts 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Isus at ikaw ay maliligtas. Kaibigan, believe on the Lord Jesus Christ. Manampalataya ka ng tunay sa iyong puso. Ang reliyon mo, kaibigan, ano mga ang reliyon mo, yan ay kulang para ikay pumasok sa karyan ng langit. Ang kailangan natin ay sampalatayanan ng tunay sa ating puso. Si Jesus na aminin mo na ikaw at ako'y makasalanan, at ang mga kasalanan natin, kaibigan, ito po ipapatawarin ng ating Panginoong Isus pag tayo mo'y tunay na manampalataya sa kanyang pangalan. Kaibigan, nais ng Diyos maligtas tayo. Ang buhay natin magulo, mahirap, maraming kabigatan at problema na tayo nararanasan. Inalaw ng Diyos na mangyari sa ating buhay para malaman natin at nais ng Diyos na ang tao ay lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, lalong-lalo na po sa buhay na walang hanggan na pagtungo sa langit. Kaibigan, ang buhay na walang hanggan ay regalo ng Diyos. Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace are you saved through faith, in that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sapagkat sa biyaya kayo nakaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at hindi ito sa iyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga huling gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kaibigan, pananampalataya sa perpektong dugo at buhay na inalay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para ho tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sabi po ng Bible, wala nang iba pang kaligtasan, wala nang ibang paraan para ang tao ay pumasok sa kaharian ng langit. Ang sabi nga po ng Acts 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa mga tao na sukat natin ikaligtas. John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Walang makalalapit sa Ama, kundi sa pamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, sa oras na ito ay nagbibigay sa iyo ng biyaya ang Diyos. Naririnig mo ang libreng kaligtasan sa pamagitan po ng pananampalataya sa ating puso. Ang sampalatayanan mo sa Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Nawa kaibigan, sa gabing ito ay nagbigay sa iyo ng paalala. Ang maiksing mensahe ng salita ng Diyos, makasalanan tayo. Ikaw at ako ay makasalanan. At ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Second death, spiritual death, na ikaw at ako ipupunta sa impyerno. Dahil tayo ay nakapagsinungaling una sa Diyos at sa kapwa nating tao. Kaibigan, tandaan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Ito po ay katulan sa harapan ng Diyos. Balang araw, ikaw at ako ay daraptan ng kamatayan. Balang araw, ikaw at ako
Ang tanong kaibigan, tiyak mo ba sa iyong puso na sa langit talaga tutungo ang iyong kaluluwa? Kaibigan, madali lang maligtas. Madali lang po maligtas ang isang taong makasalanan. Dahil si Jesus na po ang nagbigay ng paraan para tayo po'y maligtas sa kapamakan po ng impyerno. Mananampalataya ng totoo sa ating puso. Kahit nagsisimba ka, kahit may reliyon ka, kung walang tunay na pananampalataya sa iyong puso, kaibigan, lahat ng yan walang kabuluhan. Ang Diyos, bumabase sa puso ng isang tao, hindi sa magagandang damit, hindi sa magsisimba-simba, kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso ng isang tao kung siya'y tunay na nampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, mahal tayo ng Diyos, kaya kami nangangaral, nagbibigay ng oras at panahon. Nais ng Diyos maligtas tayo. Nais ng Diyos na ang tao ay pumunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na ikaw at ako mapunta sa impyerno. Kaya po may pangangaral ng libre. Dahil ang kaligtasan libre, regalo ng Diyos sa mga taong nais magsisi, nais magpagupama, nais ang palatayanan si Jesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa. Ingatan po tayo ng Panginoon. Alam namin kaibigan, mayroon tayong kanya-kanyang problema. Mayroon tayong kanya-kanyang kabigatan. Ilapit mo sa Panginoon kaibigan. Trust in the Lord with all thine heart. Pagtiwalaan mo ang Diyos sa iyong puso. Pagtiwalaan mo ng tunay si Kristo sa iyong puso, mahal kong kaibigan. Dahil nais ng Diyos, mabigyan kanya ng buhay na walang hanggan. At ito po ay regalo ng Diyos sa mga taong nais magpagupaba at willing magsisi sa lahat ng kanyang mga pagkakasala. Maraming salamat po at nawa sana ay nabigay ng reminder ang libreng salita ng Diyos sa ating mga makasalanan. Nais ng Diyos, pumunta ka ng langit. Maraming salamat po at sa aming pagtatapos, kami muna po ay magbibigay po ng isang awitin. At nawa sana, ma-realize natin sa ating buhay. Habang may buhay ka ba kaibigan? Huwag mo lang ipag-amin sa buhay na makasalanan. Lumapit tayo sa Panginoon. At hayaan mo ang Diyos ang gumamit sa iyong buhay. Yung buhay mo, yung buhay ko, ay galing yan sa Diyos. Huwag mo ipag-amin sa buhay sa mundo ito na makasalanan. Huwag mo sirain ang buhay mo dahil sa kasalanan. Ilapit mo sa Diyos. Kung sira ang buhay mo, ilapit mo sa Panginoon. At ang Diyos ay kaya tayong mag-uwi. Maraming salamat at magandang gabi po. Wala. Yan, kaya mo. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama. Sa gabi ito na kami po yung pagbahagi ng libreng pangangaral ng salita po ng Diyos patungkol po sa katiyakan ng pagtungo sa langit. Maraming salamat, Ama, sa buhay na ibinigay mo sa amin sa pamagitan po ng iyong bugtong na anak na sa Jesus na nag-aalay po ng buhay sa krus ng Kalbaryo para po tubusin ang mga taong mga makasalanan. Lord, nawa sana, Panginoon, ingatan mo po ang mga taong nag-aanap buhay dito at sa mga tao na walang magkatiyakan ng langit sa kanilang puso. Nawa sana ay hanapin nila yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi sa Jesus na nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat o Diyos sa patuloy na buhay na ginagamit mo para po sa kagaya kong makasalanan na sila rin ay magkaroon ng tamang relasyon at gayon din ay mabago ang kanilang buhay. Maraming salamat, Ama, sa mga taong may kabigatan, may karamdaman. Alam namin, Diyos, makapangyarihan ka sa lahat at walang imposible sa Diyos na may lalang ng langit at lupa at patuloy na nagbibigay sa amin ng libreng buhay. Maraming salamat, O
Diyos, ingatan mo po ang bawat isa at nawa makita nila at itong Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat o Diyos. Itong aking dalangin sa pangalan na Jesus na amin nagpapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Pasisa po sa abala. At magandang gabi po. Kami po yung mga aral. From Macedonia Baptist Bible Church. From Muntinlupa. At maraming salamat po sa mga tao na nakinig ng libreng pangangaral. At nawa sana, hanapin natin si Jesus sa ating buhay. At nawa sana, masumpungan natin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Magandang gabi. Ingatan tayo ng Diyos.